Welcome sa DRS 2.0. Fresh at nagbabagang happenings bang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Isang mapagpalang araw sa inyong lahat. Kamakailan lang naging laman ng mga balitang isang malagim na insidente na kumitil sa buhay ng political blogger na si Mima Alicia. Habang nagluluksa ang marami, isang napakatapang at kontrobersyal na pahayag ang inilabas ng kilalang social media personality na si Sir Jack Argota. Sabi ni Sir Jack sa kanyang post, "Mga BBM bloggers, wake up call na yan. Mag-ingat kayo kasi madami na kayong nalalaman sa sindikato nila. Aminin nyo man o hindi, alam naming bayad kayo. Sinanglan nyo na mga kaluluwa nyo dyan. Madaling pumasok pero mahirap lumabas sa mundo ng mga krimen. RIP." Napakabigat na salita. Isang direktang babala sa mga content creator sa bansa. Bakit nga ba masasabi nating nasa tama ang babalang ito ni Sir Jack pagdating sa realidad ng kaligtasan? Iisa-isahin din natin ang mga totoong motibo batay sa mga ulat at reaksyon ng publiko at higit sa lahat sa huli, paninindigan natin kung bakit kailanman ay hindi magiging tama ang karahasan na tulad ng nangyari kay Mima Alicia. Kaya manatiling nakatutok dahil napakahalaga ng diskusyong ito. Simulan natin sa unang punto. Bakit natin masasabing may punto ang pahayag ni Sir Jack Argota? Ang katotohanan, ang kanyang sinabi ay isang matinding wake-up call sa realidad ng political blogging sa Pilipinas. Hindi basta-basta o laro ang politika at propaganda. Maraming mga bagong vlogger ngayon ang pumapasok sa industriya ng political commentary para lang sa views. Syempre, pera yan eh. Akala nila simpleng pagpo-post lang ito sa harap ng kamera. Pero kapag hinaluan mo na ito ng mga sensitibong exposes, pwedeng nasa alang-alang na ang buhay mo o baka pati buhay ng pamilya mo. Sabi nga sa post, madaling pumasok pero mahirap lumabas. Kapag ang isang creator ay nagamit o naging bahagi ng isang malaking makinarya ng impormasyon, nagiging delikado ang kanilang posisyon kapag marami na silang nalalaman. Kapag ang interes ng mga malaking sindikato ang nabulabog mo, hindi sila magdadalawang isip na gumamit ng anumang paraan, humantong man ito sa dahas para lang hindi maisiwalat ang anumang kailangang itago. Gaya ng pahayag, sinabi ni Sir Jack, aminin nyo man o hindi, alam naming bayad kayo. Sa likod ng mga political blogs ay may mga transaksyong pondo at mga kasunduan. Ayon sa mga diskusyon ng mga netizens na sumusubaybay sa takbo ng online propaganda, ang posibleng motibo ay nag-ugat sa isang professional fallout, mga pangakong hindi natupad o alitan sa hatian ng pondo mula sa mga grupong nagpapatakbo sa kanila na humantong sa matinding resback. May mga post kasi na onsehan sa kung ano man na kumakalat ngayon sa social media. Kung ang onsehan ay totoo, mas lalo lamang nitong pinatutunayan ang punto natin noong una. Mali na agad isisi sa mga kinakalaban niyang partido sa politika. Ipinapakita nito na maraming posibleng motibo sa likod ng pagpaslang ng walang kinalaman sa pagiging pro-BBM or anti-DDS niya. Ang mga autoridad lamang na may hawak ng CCTV footage, nakasuri sa crime scene at nakapag-imbestiga sa cellphone at mga naging transaksyon ni Mima Alicia ang makakapagsabi kung pera o onsehan nga ba ang motibo. Pag-usapan naman natin yung isa pang wild na teorya na kumakalat ngayon. May mga nagsasabi na baka raw sinakripisyo o ginawang alay ng BBM admin si Mima Alicia para lang may maibato at maisisi sila sa kampo ng mga Duterte. Real talk lang tayo dito. Alam nyo naman na hindi ako pabor kay BBM. Marami akong issue sa administrasyong ito. Marami tayong pwedeng punahin sa palakad nila at hindi ako magdadalawang isip na mag-call out kung may palpak sa gobyerno. Pero itong teoryang alay daw si Mima Alicia, sobrang foul na yan. Kahit hindi ako fan ng admin, hindi ibig sabihin nun pwede na tayong magbintang ng isang malagim na pagpatay nang wala man lang kahit anong pruweba. Heto ang pananaw ko dyan. Una, wag nating bastusin yung biktima. Tao si Mima Alicia, may pamilya siyang nagluluksa ngayon.
Hindi siya basta-basta alay o chess piece na pwede lang isakripisyo sa maduming laro ng politika. Kapag nagkakalat tayo ng ganitong conspiracy theory, binabawasan natin yung pagiging makatao natin at ginagawa na lang nating pelikula yung totoong trahedya ng isang pamilya. Pangalawa, galit tayo sa fake news, di ba? Dapat hindi tayo mismo ang gumagawa nito. Kahit gaano pa kalaki ang inis o galit natin sa gobyerno, hindi tama na mag-imbento tayo ng kwento para lang may isisi sa kanila. Ang paghahanap ng hustisya ay nakabase sa ebidensya, hindi sa kung sino ang ayaw natin sa politika. Kung nagdedemand tayo ng accountability sa gobyerno, maging accountable din sana tayo sa mga pinagsasasabi natin online. Pangatlo, tuwang-tuwa ang mga totoong kriminal ngayon. Isipin nyo, habang nag-aaway-away ang mga tao sa comment section, kung Duterte ba o BBM ang may kasalanan, nakangiti lang yung mga totoong bumaril kay Mima Alicia kasi nalilihis yung atensyon ng publiko at ng kapulisan. Imbis na bantayan natin yung mga CCTV footage at yung mismong takbo ng investigasyon, nagpapakalunod tayo sa mga kwentong kotsero. Pwede tayo maging critical sa gobyerno. Pwede nating hindi paboran si BBM o paboran, pero wag nating tanggalin ang logic at pagiging patas sa utak natin. Idiband natin sa PNP at sa NBI ang isang malinaw at malinis na investigasyon. Gusto natin ng totoong hustisya para kay Mima Alicia, hindi mga gawa-gawang kwento na lalo lang nagpapagulo sa Pilipinas. At may tinitingnan na umanong posibleng sospek sa pamamaslang sa BBM vlogger na si Alicia Lipata o mas kilala bilang Mima Alicia. Ayon nga sa District Director ng Northern Police District or NPD, Special Investigation Task Force, Mima base sa kanilang isinagawang forward at backtracking sa mga CCTV camera sa lugar ng krimen, makikita ang dalawang lalaki na consistent na nakikita sa lugar. Patuloy naman nilang minomonitor ang posibleng kinaroroonan ng dalawang lalaki. Nais nating ipaabot ang ating pinakamalalim na pakikiramay sa pamilya, mga kaibigan at mga mahal sa buhay na naiwan ni Mima Alicia. Ang mawala ng kasama sa buhay sa ganito karahas na paraan ay isang matinding trahedya. Nananawagan tayo sa mga awtoridad na tutukan ang kasong ito. Hulihin ang bumaril at ang mismong utak sa likod nito upang mapatunayan na ang batas ay gumagana para sa lahat. Kaya naman huwag kalimutang i-like at i-share ang video ito upang marami pa ang makilahok sa ating makabuluhang talakayan. And syempre mag-subscribe sa ating channel para sa mga susunod pang pagsusuri sa mga mahalagang issue ng ating lipunan. Maraming salamat sa inyong walang sawang pagsuporta at paglalaan ng oras sa ating programa. Muli ang aking taos-pusong pakikiramay sa mga naulina ni Mima Alicia. Mag-ingat po tayong lahat at patuloy nating ipagdasal ang kapayapaan sa ating bansa. Hanggang sa muli.